Magandang umaga po sa inyo, araw o gabi. Sa kanya-kanyang pintuan, kanya-kanyang tahanan. Sa inyong mga pamamagitan ng pananalig sa Diyos at pagdarasal. Ako po si Mother Paring na naririto sa Bulacan. Hindi po ako nagsasawa na kayo balitaan ng aking nalalaman. Hindi po ba at kay ganda na ang ibig ko sabihin, pag po ang isang magulang masalita, marami pong natututuhan ang anak sa magulang. Kaya kung sakali man po ako, laging nangungusap sa inyo, ito pong aking itinitindig dito, pasalamatan po ninyo. Dahil ako man po, nagpapasalamat din. Kasi lagi po akong nagdarasal, lalo-lalo na po ang may mga karamdaman. Kaya nga po hindi ako namamahinga ng pagpapaalala. Lalo po ngayon, kayo po magugulat sa aking ibabalita, sa akin pong naging karanasan. At marahil, ngayon lang po maririnig. Yung po palang ehem ng ehem, na para pong may tinik dito, na para pong may salubsob, na para pong hindi komportable. Ngayon ko po na-encounter at paliliwanag ko sa inyo, yung po lalamunan natin na ganyan na dapat ganyan po, o ayan po, pakat na ganyan, ayan po, pakat na pakat. Ala po sumisingaw. Ngayon, kung kayo po aabot sa inyo yung ehem ng ehem at parang may plemang nakabalabal sa lalaman, yung pala po nakabuka lang ganyan, ayan po yan. Kaya ayan po, kahit na kayo mismo, ikiklip nyo po yan. At pinagmumulan po yun ang kuminsan nasasamid. Kung minsan po inuubo ng malakas, kung minsan mo napapalaki subo, napapalakas po ang inom, nagkakaroon po ng hirin. Doon po nagmumula yon. Hindi nyo po alam ang kahihinat na yon. Iyon po doon nagmumula yung para po lumilipad ang memory. Napakahirap pong hiyanap ng doktor na espesyalista. Kung kayo po walang pera, taob po ang laban. Kaya ngayon po, sa aking binalita sa inyong kaprasong balita sa April 19, 2026, napakaganda po nito. At saka po yon, para po bang lagi kang may samid. Doon din po nagmumula yung nawawala po ang boses ng tao. Napakabigat po nun. Kaya ngayon po, medyo po ganito yon. Magdadasal po kayong Diyos ko po, tapos po igaganon nyo po ito. Sa sarili nyo lang yan. Ito po, ikiklip nyo gano'n yun. Mararamdaman nyo po. Pagkatapos po, yung kabila, igaganon nyo po yan. Ikiklip nyo pong gano'n yun. Hahagurin nyo pong ganyan yan. Gaganon po kayo. Kapag po yun natutuhan nyo, isa na naman pong napakaganda po na balita sa mga tao. Kasi po, hindi po lahat ng karamdaman isasalaylay natin sa doktor at sa lahat ng bagay. Kasi po, may mga sikreto po tayo na hindi po walang nakakaintindi kahit sino. Ngayon, kaya lang po inabot ko to, ako po naging mother pa rin. Kaya kung ako po, hindi ko naman po binubuhat ang aking nalalaman. Kaya nga po yung aking nalalaman, ibinabalita ko po sa inyo. Kaya isang maliwanag po pagtuturo ito sa lalamunan na yung pong nawawala ng boses, doon po nagmumula. Yung po nalolos memory, doon rin po nagmumula. Yung po nagkakaroon po dito ng goiter, doon din po nagmumula. Yung naman nagkakabukol po dito sa lalamunan, doon din po nagmumula. Palakpakan niyo mga kapatid. Kaya po sa araw nito na ako po sinuwerte na naman at naupo na naman ako na aking may dalang balita. Walang katapusan po ang aking pasasalamat. Kaya kayo nandidiyang nakikinig. Alam nyo, ang aking inuupo rito, isang magandang aral para sa mga tao na nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Ngayon, ibabalik ko naman po ito sa mga karamdaman. Bumabati po ako sa inyo, lalo-lalo na po yung mga hindi maihe, hindi matae, yung po sa kolon, yung po sa mga piko, sa mga mayoma. Ito po ang aking sasabihin sa inyo, uminom po kayo ng langis 3 araw. Huwag na po kayong magtanong pa. Ang ibig ko sabihin, kung kaya nyo 5, kung kaya nyo 4, 3. Ito po ay makatutulong sa inyo sa sakit sa bato. Hindi po kayo madadialysis. Kasi po, pag po kayo dinadialysis, wala na pong binatbat ang buhay. Kahit na po anong dami ng pera ninyo, kahit anong ganda ng sasakyan at building ninyo, wala na po yan. Di po ba? Kaya po ngayon, ako po ay naririto na nagtsatsaga po ako para po sa kapakanan ng mga tao. Nalulungkot po kasi ko Kasi po, pag po ang findings puro mataas ang creatinine,
dialysis. Ngayon, subukan nyo naman po yung aking sinasabi. Kahit naman po hindi kayo pumunta rito sa akin, papakinggan nyo lang yung aking sinasabi. Yung langis po, nakababawas po iyan. At lalo po pagpagtsatsagaan, huwag nyo lang pong pagbibintangan na masama ang langis. Kasi kaya po kayo iinom ng langis dahil ang nais nyo po ay matulungan ang inyong sarili. Kaya po ngayon, ako po ay naririto na ang pagtuturo ko, hindi po ako nagsasawa. Naririto po ang aking pasyente. Kuya, ano pangalan mo? Taga saan ka? Okay, ano naramdaman mo ngayon? Tayo. Nang malinis ko na yung ano mo. Ano naramdaman mo? Maayos na po palasa. Eh? Maginaw. Okay, maraming salamat. O, ikaw naman anak, taga saan ka? Talisay, Batangas. Okay, ano ngayon ang masasabi mo sa iyo? Mag-greet ka muna sa ano. Medyo nawala na po yung sakit ang puso ko. Okay. Alam nyo ba, pag namimigat ang puso ninyo, pag namimigat ang puso ninyo, hindi ninyo alam yan. Ito na naman po, paliwanag ng mother pa rin. Ayan po, ito po ang butas ng ari ng babae. Ito po ang puwet. Ngayon, ito po pala, yan po palang labasan ng dumi at ang butas ng ari, magkahilera. Ngayon, pag po ito na-over na marami naiipon, doon po nagmumula ang problema ng kababaihan. Bumibigat, hindi lumalabas. At ito po, kung ibabalita ko po sa inyo, lalo-lalo na po yung may mga diabetes. Marami pong naiipon sa loob. Ngayon po, kung ito po ba naipaniwanag ko sa inyo, kayo po gumamit gumamit po kayo nitong ginagamit ko po dito. Kahit po hindi kayo pumunta sa akin. Ito po. Teka. Ito po, lalagyan nyo po ng langis hanggang dito, mga 4 na kutsara. Tsaka nyo po ibobomba sa loob. Basta po, sa sarili ninyo, langis ang kinabit nyo, hindi po makapipirhisyo. Kaya isa pong pagtuturo ng mother pa rin ito, sa matres, sa lahat ng bagay, sa pag-ihi, hindi po masama. Sa puwit po, ito nagagamit din. Kaya nga po, ito po, iba-ibang klase ng pasok. Ito po. Kaya ako man po, nagpapaliwanag sa inyo, nang gagamitin, wag na po kayong tanong ng tanong. Ito po ang ginagamit ko para po masalundot ko yung pinakadulo sa puno ng katawan ng tao. Sagot kayo, opo. Meron naman pong pagkakataon na kamay ko na lang po ang ginagamit ko. Nagdadasal po ako. Kasi po, hindi naman po lahat ay makakabili ng aking request sa tao. Mahirap din po. Kaya nga, isang gamit lang naman, binibiyayaan na rin po ako. Kaya po, kung sakali man kayo nagtatanong, heto po ang mga gamit sa aking mga paglilinis, mga prostate. Kaya ang tangi ko pong magsasabi sa inyo na kayo nagpaplanong pumunta dito sa akin, magdala po kayo ng pambayad at budget para po naman ang aking ginagawa ay maging maayos. Ako po ay mapagmahal sa tao, gusto ko pong tumulong. Kaya lang po, meron pong direksyon ang aking ginagawa. Kasi po, ako na rin po ang nagtuturo dito na pag ginamit po doon sa isa, hindi po pwede. Kasi po, ang nagpupunta dito po puro, alam nyo naman, puro nanggaling sa ospital. Wala pong nagpunta dito na hindi nanggaling sa ospital. Palakpakan nyo. Kaya po ngayon, anong higpit ko ng pagdidisiplina sa mga taong nagpupunta dito. Kumpleto po ako na pagpapapirma, pagharap po sa Facebook. Kapag po ang tao ayaw humarap sa Facebook, hindi ko po gagamutin. Itanong niyo po sa akin kung bakit. Abay, tinalaga ko po ang aking buhay sa kanila pagkatapos hindi sila haharap sa aking reglamento. Kaya po ipagpatawad. Kaya po ngayon, ang aking pong pananawagan, kasi po, hindi po pare-pareho ang ating relihiyon. Iisa naman po iyon. Kaya lang po, bago kayo pumunta, ipag-aaralan nyo. Huwag na po sasabihin sa akin na hindi nyo kinikilala yung aking dinadala. Huwag po, masama po yun. Siyempre po sa inyo masabihin nyo, sasama po loob nyo. Hindi ko po kayo hihipuin dahil po yung aking dala, hindi nyo matanggap Ba't ko po kayo hihipuin? Kaya isa lang pong paramdam ito sa araw nito. Sana maunawaan nyo ko. Kasi nga po, nakita nyo naman po edad ko, nagtatapos na lang po ako ng misyon. Kaya tumutulong na lang po ako ngayon ng simple. Kaya po, ang tangi kong pasabi sa tao, huwag kayong basta-basta sugod ng sugod rito.
Magbaon kayo ng pagkain, magbaon kayo ng langis, magbaon kayo ng lahat ng aking requirements, magbaon din kayo ng pagdadasal ninyo sa Panginoon, magpondo muna kayo dyan sa inyo ng dasal, uminom muna kayo ng langis bago kayo pumunta dito. Kasi po, isang beses lang po hinihipo ko ang pasyente. Totoo po yun. Amen. Palakpakan nyo naman. Hindi ko na po pahahabaan ng aking sasabihin at maraming po salamat. Ate, magsalita ka naman. Tayo, mama. Ikaw. Susunod ka. Ikaw. Ikaw na. Ano ko sa itaas? Magsalita ka. Maraming salamat po kay Madam Karing dahil po dinala ko dito ang aking dalawang pamangkin. Ay ako nagpapasalamat kay Madam Karing dahil po siya ay nawala na daw ang sakit at naalis yung bukol. Maraming pong salamat, Madam Karing. Ay, sa Panginoon. Sa Panginoon po, isa pa po, sa ating Panginoon, nagpapasalamat po ako. Okay. At pati po kay nanay ko. Okay. Salamat. Tayo, Kate. Maraming salamat po kay Nanang Karing at napagalinag mo niya ang aking tatlong anak. Nagpapasalamat po sa Panginoon Diyos at pinarinig ko. Okay. At ang akin pong masasabi sa inyong lahat na nagpupunta dito, maraming salamat sa inyo. Kasi nakakilala ko kayong lahat. Basta ituring nyo na lang na para kayo nakapulot ng kamag-anak. Sagot kayo. Kung kayo may problema, huwag po kayong mag-alala. Habit ko lang po magsalita na yung mga ginagamot, talaga po yun ang aking ugali. Magdasal kayo, isang hipo na lang. Sagot kayo, nasa sa inyo po yun. Ngayon, kung kailangan naman po ako, ready naman ako sa inyo. Di ba? Okay. Magsalita ng kapraso. Salamat po. Sige, tayo. Salamat po sa Panginoon at kay Mother Paring sa pagdamot po sa aking karamdaman at sa mga kasama ko po nagpagamot. Oh, God bless. Marami po salamat sa nakakaabot ng aking mga pangungusap. Di ko kayo malilimutan. Bye!